Anyway, pang-apat tayo, status quo, mga kababayan. Tuluyan ng hindi susundin. So may narinig akong balita, no, na talagang matindi. Matindi po na talagang pag-ayaw ni PBBM na sundin yung status quo, mga kababayan. Meron ba akong material para diyan? Wala ata. Eto. Eto yung material natin diyan, mga boss. Oh, ayan. SMNI na naman. SMNI, sabi ni April Aris, SMNI, the beggars, marites, that matters. Opo, puro marites na lang sila ngayon doon, ano? O ito, si Roque, nandyan. Si Roque ang lalaking version. Para sa akin, ha? Si Roque ang lalaking version ngayon ni Maharlika. No? Yung mga pakwento-kwento, ilang beses na din sumablay yan. 2 beses na sumablay yan na inano ni Panelo. Mga kababayan. O una, yung tawag daw, nadadamputin na si Pangulong Duterte. Any moment, dadamputin na si Pangulong Duterte. Kaya hindi ako makakatulog. Siguro nakakatulog na si Roque ngayon. Tumawag daw. Ano sabi ni Panelo? Fake news yan. Walang tinatawagan si dating Pangulong Duterte. Hindi siya tinawagan. Pangalawa, yung sinisigaw niya naman na sa West Philippine Sea. Inano na naman din siya ni Panelo. Ano ba yan? Roque. Ayun po, no? Dito sa SMNI, no? Sabi daw po nung ano tawag nila kay Roque, saglit nga. Meron tayong material diyan eh. Meron tayong material diyan kay Roque. Ayan. International law expert daw po si Roque, mga kababayan. Sabi ko, ngayon ko lang narinig yun ah. Ano po, kapag ka merong mga ganito na kailangan tumugma doon sa balita nila, si Roque nagiging international international law no? Expert pa, ha? So yun nga daw po, mga kababayan. Galit na galit sila, ayaw nila na kumbaga hindi sundin ni Pangulong Bongbong Marcos yung status quo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit, mga bossing. Ang mamamayang Pilipino, mga simpleng-simpleng mamamayang Pilipino, naiintindihan po, mga boss, yung tungkol do sa kung ano yung ipinagkasundo nila do sa status quo. Lugi nga po ang Pilipinas. Pero si Roque, wala. Paulit-ulit pa din po. So, na-focus ako ngayon, no? Na-focus ako ngayon, mga kababayan, do sa international law expert. So, ngayon, medyo sabi ko do sa Team MR, tignan nyo nga kung talagang international law expert itong si Roque. Meron kaming mga nabasa. Ayan po. Ito, ano nito? Nakalimutan ko na yung dyaryo eh. The ILC was established, or international law was established by United Nations or UN General Assembly in 1947 to undertake the mandate of the Assembly under Article 13, the Charter of the United Nations, to initiate studies and make recommendation for the purpose of encouraging the progressive development of international law and its codification. Civil society organizations are protesting the nomination because Roque lacks the moral and ethical integrity to work in such a prestigious global mechanism, demonstrates questionable qualification and expertise as international legal expert. Ayan, may mga nagsusulong na kumbaga nagpoprotesta na hindi dapat kasama yan si Roque dyan sa international law expert na atchuchuchu na yan. Mga kababayan. So meron pa ako isang nakita din. Ito nga, saan ba banda yun? Ito. Yung mismong mga lawyers din po sinusulong, no? Filipino lawyers are opposing the bid of presidential spokesperson Harry Roque to be elected to the National International Law Commission, ILC, with one group calling its hypocritical ambition of a fellow Filipino lawyer to reinvent himself. Ayan, madami po yung nangangayaw. Kung ang pagbabasihan po yung mga pinagsasabi, no, nitong si Roque, mga kababayan, halata po na na hindi uubra sa international law
atsu-tsu-tsu na yan mga kababayan. Una lang po, tingnan niyo, minsan mga nadudulas-dulas na siya na, pinagmukha niya talagang duwag ang dating presidente. Ayan, thumbs up Sir Mark. Salamat po sa 1,215 viewers. Salamat po, no, sa inyong mga likes. Mag-likes kayo. I-like nyo lang po itong live stream natin. At doon sa mga bagong pasok, ngayon lang po nakapunta dito, wag nyo po kalimutan na i-subscribe itong channel natin. So yun mismo mga lawyers po, mga kababayan, ang yung mga lawyers ang tumatanggi na wala yan. Walang alam yan sa international law. Sabi tuloy ni Maria Dulce. Nagsalita na itong demonyong Mark. Galit na kaming Muslim sa iyo, Mark. Dinamay mo naman lahat ng Muslim. Meron nga dito kahapon si ano pangalan niya? Abdullah o Muhammad Iqbal. Kung nandiyan si Muhammad Iqbal, magko-comment yan. Ako, sigurado ako, hindi lahat ng Muslim galit sa akin. Basahin natin si Maria Dulce. Nagsalita na itong demonyong Mark. Galit na kaming Muslim sa iyo, Mark. Kasi lagi mo lang sinisira ang pamilyang Duterte. Sila po ang sumisira sa sarili nila. No? Biruin mo, paulit-ulit sisigaw, bangag. Nagdodroga ang ating Pangulo. Tanungin mo kung nasaan ang patunay ni Duterte. Wala. Alam na namin ang address mo. Alam na namin ang address mo, Mark. Sa Manila, hinahunting ka na kasama ang pamilya mo. Malayo po. No? Hindi po aabot yung pera nyo papunta dito sa amin. Hindi po aabot yung pamasahe nyo papunta dito sa amin. Kung pagbabantaan nyo po kami, kumakain na po kami ng death threat araw-araw. Umaga po. Alam na po namin yun. Na kapag po Duterte ang kinalaban namin, death threat po ang aming kakaharapin. No? Kinakain na po namin kada umaga. Almusal na po namin ang death threat. Madam, hindi kami natatakot sa iyo. Diyos ko, si Madam maisog. Si Francisco de Leon. Eto. Magkano binabayad sa iyo? Malaki nga, kaya kong bilhin yung pagkatao mo. Pakita ka sa akin. Babayaran kita. Tapos, pagka medyo oo ako, ang gagawin mo lang, huhugasan lang yung wet packs ko. Ganun lang gagawin mo. Sa laki ng binabayad sa akin, bibiling kita. Tapos, tagahugas ka ng wet packs ko. Diba? So, mga kababayan, sa nakikita natin dito kay Roque, mga bossing, tingin nyo international law expert yan? Hindi. Minsan nga nadudulas yan Diba? Nadudulas yan, mga kababayan. Ang diskarte nung kay Pangulong Duterte, nare-repair namin yung barko ng BRP Sierra Madre. Si BBM kasi winawagayway yung pagpaparepair ng BRP Sierra Madre. So, ibig sabihin sila, na ipaparepair nga, duwag naman. Takot naman. Diba? Takot naman yung mga estilo nila, mga kababayan. Sige, sige, patulan natin yung mga bayaran. Saglit lang, pupunta ako dito. Sa tingin nyo ba, makakapagbayad ng merong CI dollar? May CI dollar yung magbabayad sa amin. Baka mga peso. Hindi ako tumatanggap ng peso kung sakaling may bayaran. Ayan. Puro CI dollar. Tingin nyo ba mayroong pampalit ng CI dollar para bayaran? Hindi ko magagastos dito yung peso. Kung sinasabi nyong bayaran ako. Di po ba, mga kababayan? Diyos ko, itong mga patay gutom na ito. Nahawa na kay Maharlika. Kay Maharlika na parang naka-Tesla ako. Tesla. Pinagtatawanan lang dito yung Tesla na yan.
Tuloy tayo, mga boss. Kasama pa din po natin yung mga patay gutom na mga DDS na nagbabanta, no? Mga sir, ma'am, 'pag nagbabanta po kayo, yung medyo manginginig, gaganon kami, "Uy, kinakabahan ako, ah." Yung mapapagano naman po kami. Kasi araw-araw po, talagang kumakain na kami, inaalmusal na namin mga bossing, 'no? Inaalmusal na namin yung mga ano ninyo, tawag, yung mga death threat ninyo. Eh, puro lang naman kayo mga ano tawag dito mga kababayan? Yung keyboard warrior lang naman yang mga yan. Sabi tuloy sa inyo ni Jun Soriano, "Oh, layas! Layas na sa DepEd, Sara Duterte." Oh, "Umamin ka na boss, umamin ka na," sabi ni Makagago. Eh, di dun ka kay Makagago. 'Di ba? Yun yata yung pinapaniwalaan mo, eh, 'di dun ka kay Makagago. Sa tingin niyo, ano gagawin ko sa 30K? Yung sinasabi niyong, "Oh, bayad diyan 30K." Oh, eto, isa ₱68, 6,800. Ilan sa pera ko yung 30K na yun? 1, 2, 3, 4 lang siguro, 400 okey na yun. 'Di ba 400 okey na yun. Oh, oh tapos meron pa ako dito. Oh, okey na. Ay Diyos ko po. Nagmumukha tuloy kayong patay gutom dito sa loob ng vlog. Oh, sumunod, tuluyan natin 'to.